Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po, Sir Kira. May isi-share din po akong kwento sa inyo. 2022 po ito nangyari. Before COVID po, monthly po kaming nagpapamassage ng asawa ko. Nahinto lang nung nag-lockdown na. At noong 2022, yun na yung medyo nagluwag at may paunti-unti nang nag-o-open na massage pa. Isa yung suki naming spa na nagbukas. Nung mag-open sila, yung BF ko na ngayon ay asawa ko na, nasa probinsya. And since miss ko na din sila ating therapist, nag-decide ako na magpunta doon para magpamassage. Pagpasok ko pa lang sa pinto, ang ganda na agad ng bungad nila sa akin. Todo tanong sila kung nasan si BF, konting kwentuhan, habang hinihintay na lumamig ang mga kwarto sa loob. Kakabukas lang kasi nila nun, kaya kaka-open lang din ng mga aircon. Andon pareho yung suki naming masahista, si Ate Jen at si Ate Lynn. Hindi nagkakalayo ang mga edad namin, kaya nag-click agad kami. Si Ate Jen yung taong nagkukwento lang kapag natanong mo siya. Sobrang tahimik, while si Ate Lynn, siya talaga yung madaldal sa kanila. Si Ate Jen ang madalas na magmasahe sa akin. Kaya nung tinanong ako kung sinong gusto kong magmasahe sa akin, si Ate Jen ang itinuro ko. Sa single room niya ako itinuro at iniwan. At dahil alam ko na, nag-start na akong magpalit ng robe nila at naupo na sa sofa. Maya-maya, nagbukas yung sliding door. Pero walang pumasok. Wala din ako nakitang malapit sa pinto. At nun ngang makita kong papalapit na si Ate Jen, naupo na ako ulit. Pagpasok niya, nawala na agad sa isip ko yung bumukas na pinto dahil napansin ko agad yung kulay royal gold niya na scrub. Sabi ko sa kanya, "Ate, bagay talaga sa iyo yung kulay na yan. Ang glowing mo tingnan dyan. O baka naman may nagpapaglow na ng buhay mo." Biro ko. Natawa lang siya at sinagot niya ako na walang nagpapaglaw sa kanya, kundi yung damit lang niya. Nagbiro din siya na bibili na daw siya ng mga damit na ganong kulay. Tapos yun na din daw yung favorite niyang kulay. Dahil may ilan na rin nagsabi sa kanya na bagay nga daw yun sa kanya. Natawa na lang din ako, tapos sinimulan niya na yung paghuhugas ng binti ko. Tumahimik na ako. At nagtuloy-tuloy na kami sa ginagawa ni ate. Pagtapos niya akong hugasan ng paa at binti, pinadapa niya na ako sa bed. Yung bed na yon, Sir Kira, yung usual na pang massage. Yung may butas. Tapos yung ulo ko nun, doon nakatapat malapit sa pinto. Kaya kahit nakadapa ako, kita ko mula dun sa butas kada papasok si Ate Jen. So nakadapa lang ako doon habang hinihintay siya. Maya-maya, may pumasok na isang naka-green pants. Napaisip tuloy ako kung sino yon. Hinintay kong lumabas since ang request ko nga si Ate Jen. Nagdadalawang isip pa ako noon kung titignan ko ba kung sino yung pumasok. Ang kaso kasi, naka-bold na ako noon at tinakpan na lang ni Ate Jen ng tuwalya yung katawan ko. Kaya kung iaangat ko yung ulo ko, matatanggal yung takip ko. Pero hindi rin naman nagtagal, pumasok na si Ate Jen. Nakita ko na agad yung blue na pants niya. Naisip ko na baka kasamahan lang ni Ate Jen yung naka-green. Kaya pumikit na ako. Nadinig ko na sumara na ang pinto at nag-start na si Ate Jen na imasahe ako. 1 hour. Tuloy-tuloy.
Halos makatulog ako sa sarap ng masahe. At nung matapos na nga, dinalhan ako ni Ate Jen ng ginger tea. Since sanay na siya sa amin na after ng massage, nagre-request kami ng ginger tea. Pagkatapos kong mag-tea, nagpunas naman ako ng katawan bago mabilis na lumabas. Paglabas ko sa lounge nila, para silang nagkakagulo doon. So syempre, nakiosyoso ko. "Ma'am, di ba nakita mo din kanina si Ate Lynn?" Tanong agad sa akin ni ate sa reception. Sabi ko oo, binati pa nga niya kako ako. "Tapos naka-green scrub di ba ma'am?" So napaisip ako. Sabi ko lang, hindi ko maalala kung anong kulay. Pero nakita ko naman siya. Katabi pa nga ako ni Ate Jen. "Hello," sabi pa nila. Bakit kako, anong nangyari? Naiintriga na talaga ako nun. Kasi grabe yung mga reaksyon nila. Ma'am, kakabalita lang ng kapatid ni Ate Lynn na wala na siya. Nakita ko nga siya dito kanina. Lahat kami nakita siya. Pati ikaw nakita mo, di ba? Tapos, hindi pala talaga siya pumasok. Kinilabutan talaga ako nun. Lalo pa, naaalala ko na may pumasok na naka-green na pants sa room kung nasaan nga ako kanina. Tinignan ko talaga silang lahat kung may nakakulay green na pants sa kanila. Pero wala. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano akong e-exit sa spa kahit na kinikilabutan na ako sa sobrang takot. Buti na lang at nagsuggest si ate sa reception na magdasal kaming lahat bago ko umalis. Since lahat naman kami nakakita kay Ate Lynn ng araw na yon. Pagkatapos namin magdasal, nagbayad na ako at nagpaalam na. Nag-mall muna ako noon bago ako umuwi. Oo, hindi nga lamay yon. Pero maganda na yung sigurado. Ayoko naman na makasama ko pa si Ate Lynn hanggang sa bahay. 2024 na, pero hindi ko nakakalimutan si Ate Lynn na isama sa tuwing nagdadasal ako. Kasi kaibigan na rin talaga ang turing namin sa kanya ng asawa ko. Hindi lang din kami nakapunta sa lamay niya dahil iniuwi siya ng pamilya niya sa probinsya at doon din inilibing. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Hindi ko alam kung mababasa niyo to. Pero kahit gaano katagal, okay lang. Dito ko lang po isisend tong story ko. More power po. God bless. Magandang araw, Boss Kira. Tawagin niyo na lang akong Kyra. Not my real name. I'm from Makati at isa po akong massage therapist. Mahigit 5 taon ko ng trabaho to at marami-rami na rin akong nakakanginig na experience dito. Share ko po yung ilan. 2019 nung mag-start ako sa isang spa dito sa lugar namin. Hindi ko na lang po babanggitin para na rin sa privacy nila. Nasa 6 to 8 months na siguro ako noon sa spa nung maranasan ko ito. Meron kaming isang regular customer. Nagpabook siya ng 7 PM ng araw na yon. Tawagin natin siyang Ma'am Annie. So dumating siya at inasikaso ko na. Yung isang therapist talaga dapat ang gagawa sa kanya. Kaso nagkaroon ng emergency si Ate Belen, kaya ako na lang ang na-assign sa kanya. Second time ko pa lang noon kay Ma'am Annie. Okay naman yung una, I think. Mukhang nasatisfy naman si Ma'am. Sadyang si Ate Belen lang palagi ang request niya. Matagal na kasing regular customer si Ma'am. At si Ate Belen naman,
isa sa pinakamatagal na doon sa spa na yon. So yun nga, nakita kong dumating si Ma'am Annie. Dumiretso siya sa room na palagi niyang pinapasukan. Ako galing ako sa CR noon. Nadaanan niya ako kaya naman good evening ako. Pero hindi niya ako pinansin. Basta tuloy-tuloy lang siyang naglakad papunta sa room. Naisip ko, baka bad mood si Ma'am. Kaya siguro naisip magpaspa. Gustong mag-relax. So lumabas ako sa reception para itanong kung anong service ang inavail ni Ma'am. Sabi ni Ate Mika, same pa rin daw. Whole body massage at foot spa. Okay ka ako, ire-ready ko na. Mukha kasi akong bad mood si Ma'am. Napatingin sa akin si Ate Mika. Paano ko daw nalaman? Nag-message daw ba sa akin? Sabi ko, ha? Hindi ah. Nakita ko akong pumasok siya sa room. Lalong naningkit ang mga mata niya at napakunot ang kilay. Sabi niya, ha? Dumating na si Ma'am? Kailan? Asan siya? Gaga ka. Wala pa si Ma'am. Sagot ko naman, ha? Hindi te. Andun siya sa kwarto. Kakakita ko lang paglabas ko ng CR eh. Binati ko pa nga eh. Gaga ka. Hindi ko pa siya nakitang dumaan dito, Day. Kanina pa ako dito sa booth. Hindi ako maalis. Tinignan niya ako ng kunot noo. Iniisip niya siguro na ginugood time ko siya. Lumabas siya ng reception booth at hinila niya ako papunta sa massage area. Pumasok kami sa room kung saan pumasok si Ma'am Annie. Walang tao. Sabi ko baka nag-CR lang. Sabi ni Ate Mika, dala yung gamit. Tsaka tignan mo yung robe, ni hindi nagalaw. Natotoo din naman. Ang totoo, wala ni katiting na bakas na may pumasok na tao sa room na yon. Yung step in, yung robe in place pa rin. Para makasiguro, kinatok pa ni Ate Mika yung CR. Nakatatlong tao po siya bago binuksan yung pinto. At wala din talaga doon si Ma'am. Walang tao sa CR. Doon na kami nangilabot pareho. Tulala kaming lumabas sa reception. Nagkakatinginan kami sa pag-iisip. Maya-maya, may tumawag. Napatingin pa sa akin si Ate Mika. Si Ma'am Annie. Pinapakancel yung booking niya. Resked na lang daw kinabukasan dahil may emergency siya. Kinabukasan, nalaman namin sa kwento ni Ma'am Annie kay Ate Belen na muntik na daw pala siyang makaladkad ng truck. Pa-U-turn daw siya noon. Nakanguso na yung sasakyan niya. Papalagpasin niya lang daw yung truck tapos go na siya. Nang bigla daw may bumangga sa likuran niya. Kaya umusad pa una yung sasakyan niya at muntik-muntika na talaga siyang mahagip ng truck. Boss Kira, kung di ako nagkakamali, maliit lang yung kotse ni Ma'am. Honda Brio ata. Kaya kung nagkataon, talagang malalang disgrasya ang sasapitin niya. Nagkaayos naman sila nung bumangga sa kanya na nakamontero pala. Todo hingi ng pasensya sa kanya at aminadong mali siya. Baguhang driver lang daw. Nakatingin daw sa itinuturong U-turn ng maps at hindi siya napansin. Ewan ko kung naikwento ni Ate Belen sa kanya yung katatakotang nangyari sa amin noon. Pero grabe talaga yun. Iba pala kapag ikaw mismo ang naka-experience. Hindi mo aakalaing hindi pala sila yun. Itong next po ay doon pa rin sa massage parlor na yon. Bale, siesta kami noon. Katatapos lang namin mag-lunch. Kaya mga nakaupo lang kami at nagre-relax habang nanonood ng TV. It's showtime ang palabas.
at tawang-tawa kami sa mga hirit ng mga host. Nang bigla kaming makarinig ng malakas na lagabog sa CR. Kasunod ang isang malakas na sigaw na parang nasaktan at humihingi ng tulong. Napalingon kaming lahat sa direksyon ng CR. Saglit na nagkatinginan. Tumakbo agad kami ni na Ate Tisay at Ate Mika papunta sa CR. Nakasara yon, pero bukas ang ilaw at gripo. Kinatok ni Ate Mika yung pinto ng banyo. Pero walang sumasagot, kaya pinihit niya na yung doorknob. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang bakanteng banyo. Walang tao sa loob, pero buhay ang ilaw at gripo. Napatili ako nung makita ko yung bahid ng dugo sa bowl. Tilian din yung mga kasama ko, kaya napasugod yung iba naming kasama. Itinuro namin sa kanila yung dugo, pero sabi nila, wala naman daw. Kaya tinignan ulit namin, at wala na nga. Imposible namang namalikmata lang kami. Ano yun? 3 kaming namalikmata ng sabay-sabay. Isinara na ni Ate Belen yung pinto ng CR at inaya niya na kami pabalik ng resting area namin. Tapos nagkwento siya. Ang sabi niya, baka daw si May yun. Dating therapist na nagpakamatay sa CR. Naglaslas matapos malamang niloko siya ng asawa. Sobrang na-depress kasi ang dahilan ng asawa, hindi niya ito mabigyan ng anak, kaya sumama sa iba. Naisugod pa naman daw sa ospital, pero dead on arrival na. Naubusan ng dugo sa daan habang nasa sasakyan. Naabutan kasi ng traffic. Nataon daw kasing rush hour nun. Last na po muna ito. Ito naman, nangyari nung pandemic. Dahil nga patay ang trabaho nung time na yon, nag-isip ako ng racket. Ayoko namang makisabay sa iba na puro na lang pagkain. #ubi pandesal. So nag-post ako sa FB ng home service massage. Marami din naman akong naging client nun. Pero syempre, doble ingat. Bukod sa pag-iingat na mahawahan ng virus, nag-iingat din ako sa mga manyak na kliyente. One time, may nag-book sa akin. Babae. Medyo may edad na. Hindi naman kalayuan yung bahay niya sa inuupahan namin. Kaya nilakad ko na lang. Isa pa, mahirap ang may masakyan noon. So pagpasok ko pa lang sa gate ng bahay niya, ang bigat na agad ng pakiramdam ko. Ewan, hindi ko maipaliwanag. Tapos, may distinct na amoy yung loob ng bahay niya na hindi ko matukoy noon kung ano. Partida ha, nakamask pa ako noon, pero amoy ko pa rin. Mukha namang maayos si Madam. Malinis at maayos yung itsura niya. Mukhang ang yayamanin. Dinala niya ako sa kwarto kung saan ko siya saservisan. Tapos pinag-ready ko na siya. Pinatay niya yung ilaw, isinara yung pinto at mga bintana. Tapos nagsindi lang siya ng 3 malalaking kandila. Nag-play na din ako ng nature music para kumpleto ang relaxing ambience. Nung hinahaguran ko na siya ng langis sa likod niya, medyo nandiri ako. Kasi ang weird sa pakiramdam ng balat niya. Parang malangis din. Tapos parang natatangay ng hagod ko yung balat niya. Gets ko naman na medyo may edad na siya. Pero ang OA naman nung pagkakatangay ng balat niya. So tuloy lang ako sa paghagod. Maya-maya, napansin ko na may sumasamang balat sa hagod ko sa likod niya. Tapos,
nagsimula siyang umungol na parang nasasaktan at nasasarapan. Napahinto ako kasi nagulat nga ako. Pero sabi ni client, ituloy ko lang daw. Huwag akong titigil. E di tinuloy ko lang. Hindi siya malinaw. Pero kita kong nagbabalat talaga si ma'am. Sinubukan kong kutkutin yung balat. At nagulat pa ako. Kasi halos tipak-tipak yung natutuklap kong balat sa kanya. Tinanong ko si ma'am kung okay lang ba siya. Kung may skin condition ba siya o kung ano. Kasi para maiwasan kong mapalala pa yung nangyayari. Pero sabi lang niya, wala. Basta ituloy mo lang. Huwag kang titigil. Boss Kira, buong katawan ng kliyente ko yung natuklapan ko ng balat. Para siyang ahas na nagpapalit balat. Nung matanggal ko na yung mga dry skin o kung ano man yun, ay sobrang lambot at kinis ng balat ni Madam. Literal na nagpalit-balat talaga. Nung matapos nga kami, feeling ko bumata ng ilang taon yung itsura niya. Promise talaga. Hindi ko alam kung sakit yon o kung ano. Pero sana all ganun lang kadaling magpabata, no? Doble yung ibinayad niya sa akin. At ang sabi niya, wag ko na lang daw ipagsasabi kung ano man ang nakita ko. Last na po talaga, pahabol na lang po. Eto naman, kwento ni Ate Mika, yung receptionist namin sa spa. May pumasok daw na lalaking client, naupo sa sofa sa waiting area. Nagtataka nun si Ate Mika kung bakit hindi lumalapit yung client sa kanya. Wala namang ibang kliyente kundi siya. Nung mga ilang minuto na ang nakakalipas, na parang nagpapakiramdaman lang silang dalawa, tinawag niya na yung lalaki. Hi sir, sa inyo po? Parang nagulat pa daw. Tapos ang sagot daw sa kanya ng lalaki, ay, akala ko may pila. Po? Nagtatakang sagot niya. Tapos inulit pa nung lalaki yung sinabi niya. Akala ko nakapila rin sila. Sabay turo pa sa waiting area. Nagtaka daw siya nun at nanlaki yung mga mata niya sa sinabi ng lalaki. Sabi na lang daw ni Ate Mika, naku sir, nananakot ka pa ha. Nagtaka din yung lalaki sa sinabi niya. Tas sabi, bakit? Wala bang pila? Hello sir, kayo lang kaya ang tao dun? Sagot ni Ate Mika. Nagsorry na lang daw yung lalaki. Tapos nag-proceed na sa transaction nila. Kilabot na kilabot daw si Ate Mika nun nung siya na lang ang naiwang mag-isa sa lobby. Pagkatapos ng service, bago umalis yung lalaki, lumapit pa daw yun sa kanya. Tapos nagsorry ulit. Ang sabi, active daw pala yung third eye niya. Kaya may mga nakikita siya na hindi nakikita ng iba. At hindi niya daw natutukoy kung tao ba o hindi yung kaharap niya. Yan lang po muna, Boss Kira. Salamat po in advance kung mapapasama man ito sa mga narrations mo. God bless you po and your team. Ingat po tayong lahat. Hi Sir Kira, kumusta po? Subukan ko lang din mag-send. Sobrang ikli lang pero baka sakaling mabasa ninyo. Hello, tawagin niyo na lang po akong Daisy.
Nangyari to November last year sa isang spa na malapit dito sa amin. Kasama ko dito yung boyfriend ko. First time namin pareho sa spa na yon. Dahil nag-walk-in lang kami sa suking spa namin. Unfortunately, nung gabing yon, full slot na sila. Kaya naghanap kami ng iba. Nag-drive lang kami ng diretso sa highway hanggang sa makakita kami ng isa. At ayun, sakto may available slot pa. Pagpasok namin, bumungad agad sa amin yung lamig ng aircon sa loob. Kinilabutan nga agad ako dahil sa lamig. Nagantay lang kami saglit, tapos pinapasok na nila kami sa kwarto at nagpalit na ng damit. Nag-uusap lang kami ni BF doon kapag kami na lang dalawa ang nasa loob. Pero kapag may pumapasok na staff, titigil kami. Ganon kami palagi. Yung unang staff na pumasok, naabutan niya kaming nakabihis na at nakaupo na lang sa upuan na nandun. Nginitian niya lang kami tapos lumabas na. Naisip namin na baka sasabihin lang sana ni ate na magbihis na kami. Pero dahil nga nakapagpalit na kami, lumabas na lang siya ulit. Ang next namang pumasok ay yung dalawang staff na may daladalang tubig na pangbabad ng paa. Tinanong kung okay daw ba yung init ng tubig. Nung sinabi naming okay naman, lumabas na ulit sila. Di kwentuhan ulit kami. Maya-maya, pumasok ulit yung isang staff. Tapos inilagay niya lang yung mga daladala niyang tuwalya doon sa may higaan. Isa sa side ko at isa sa side ni BF. Tapos nagtanong siya, kumusta raw ang init ng tubig? Okay lang ba? Sumagot naman ako ng opo at okay naman. Ganon din si BF. Tapos nginitian niya lang ulit kami bago siya umalis. Nagtatanguan kami ni BF noon. Kasi first time namin sa spa na yon. At kung okay doon, at least dalawa na yung spa na pwede naming mapuntahan. Pagkatapos noon, hindi naman nagtagal, pumasok na ulit yung dalawa. Pagpasok ni ate, nasabi niya agad, "Ay, nandito na pala." Nagkatinginan pa nga silang dalawa. Observant po kasi talaga ako. Siguro dahil na din sa work ko noon. Saka para at least alam namin kung uulit pa ba kami doon o hindi na. Kaya talagang pinapansin ko lahat at masasabi kong maganda ang teamwork nila. Pagkatapos mahugasan ang mga binti namin at paa, pinadapa na nila kami sa bed. 1 hour massage went well. Tahimik at sobrang relaxing sa loob. At saka masarap ang masahe nila. Walang nagsasalita nun. At kung mayroon man, yung mga normal na tanungan lang. Like, "Okay ba ma'am? Pasabi na lang po kung babawasan o dadagdagan ng pressure." Mga ganyan. Nung matapos silang magmassage sa likod, nagpaalam ulit na magbebentosa na daw. Nadinig ko na lumabas silang pareho. Kami ni BF, stay put lang. Hindi kami nag-usap nun. Dinadama naming pareho yung sarap ng pagkakamasahe sa amin. Di nagtagal, may pumasok. Nadidinig ko nun na may nag-aayos ng gamit. Dinig ko din yung glass na gagamitin sa ventosa. Tahimik lang siyang pumasok sa loob. At tahimik lang din siyang lumabas. Walang umimik sa amin. Again, pumasok na ulit yung dalawang staff. Nagtatanungan sila kung sino sa kanila yung nagdala ng gamit sa loob. Bulungan lang yon, pero dinig ko. Hindi na sila nag-imikan after nun. Pagkatapos ng bentosa, ipinatihaya na nila kami. Inayos lang ni ate yung buhok ko tapos tinakpan niya na ng bimpo yung mata ko. Nagsimula siya noon sa talampakan ko. Tinanong niya ako kung okay pa din ba yung pressure niya sa akin. Sumagot naman ako ng oo. Goods naman. Tapos tahimik na ulit.
Nung matapos ang massage, nagstay muna kami na nakahiga sa bed. Nagstay kami ng ilang minuto bago tumayo. Nung magkaharap na kami ni BF, tinanong niya ako. Bakit daw nung nakatihaya na kami, nagsalita daw ako na parang may nagtanong sa akin. Sabi ko, syempre ka ako sasagot ako kasi may tinanong si ate. Tapos napangiwi siya. Sabi niya, wala naman daw nagsalita nun sa loob. Tanging ako lang. Sabi ko, meron. Hindi naman ka ako kung magsasalita at sasagot kung wala akong narinig. Pero ipinipilit niya talaga na wala daw. Kaya hinayaan ko na. Pagkatapos naming magbihis, lumabas na rin kami. At nung magbabayad na, hindi nakatiis si BF. Tinanong niya yung dalawang nagmasahe sa amin. Nagkatinginan pa yung dalawa. Si ate na nagmasahe sa akin, parang nakahanap ng kakwentuhan. Sabi niya agad, wala po sir. Kaya nga po nagulat ako kanina nung magsalita si ma'am eh. Tapos yung tingin ni BF sa akin, parang yung sinasabi na, sabi sa'yo wala eh. Kaya sinagot ko na lang sila ng, may nadinig nga po ko. So baka multo yung nagtanong sa akin. At saka baka multo din po yung nagpasok ng gamit. Kasi 'di ba nagtatanungan kayo kanina kung sinong nagpasok ng mga tuwalya at pangbentosa? 'Di ba te? Yan mismo yung tanong ko sa kanila. Tapos, natahimik talaga sila. Kinilabutan talaga ako nun. Kaya naman pagkabigay ko ng bayad at tip kay ate, niyaya ko na agad na lumabas si BF. Ayoko na lang magtanong. Oks na ako sa naging reaksyon nilang dalawa. Pagkatapos nun, kahit gaano kasarap yung masahe nila doon, hindi na kami bumalik. Hanggang dito na lang po. Parang napahaba po pala yung kwento. Anyway, thank you po and God bless. Hello Sir Kira. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Gusto ko din po sanang magbahagi ng aking kwento. Kaya lang hindi ko alam kung nakakatakot ba to para sa iba. Hindi din po ako magaling magkwento. Kaya sana po kayo na din pong bahalang magayos nito. Simulan ko na po. 2015 nung maging kami ni Jeffrey. Katrabaho ko po siya sa isang department store sa Muñoz. Ang totoo, may boyfriend ako bago ko siya nakilala. Pero hindi po okay yung relasyon namin ng boyfriend ko nun. Kaya nung makilala ko si Jeffrey, mas lalo po akong nakumbinse na makipag-break na sa boyfriend ko. At hindi po yun naging madali. Nagkabaranggayan pa po kami dahil ayaw niyang pumayag na makipaghiwalay. Kung wala po siguro kong ebidensya ng pananakit ng BF ko sa akin, paniguradong sa mata ng tao, ako ang mali. Siguro, mali na kay Jeffrey ako nakakuha ng lakas ng loob na makipag-break sa boyfriend ko noon. Pero wala eh. Sa kanya ko po talaga nakuha yung lakas na kailangan ko. Nang matapos po ang lahat sa amin ng boyfriend ko na yon, doon po kami unti-unting nagkaroon ng relasyon ni Jeff. Wala pong ligawan na nangyari. Para lang kaming nagkaroon ng mutual understanding. At kahit ganoon lang ang nangyari sa amin, naging masaya po ang relasyon namin. 2016, nag-decide kaming mag-live-in na. Parehas kaming nakadorm nun, kaya naisip naming magsama na. Doon ko siya mas nakilala. At nag-e-enjoy ako sa tuwing pinag-uusapan namin ang future. Na-excite ako kasi may plano siya para sa amin. Madalas naming mapag-usapan yan habang nagmamasahihan kami ng paa at binti.
Madalas namin gawin yon, lalo kapag patulog na kami dahil buong araw kaming nakatayo sa trabaho. Kaya yung pagmamasahe sa binti at talampakan ang naging hobby at bonding time namin. Habang nagmamasahe, doon kami bumubuo ng plano at sinasabi ang mga pangarap namin. Kaya lang, sadyang napaglaruan po ata kami ng tadhana. Birthday ng kaibigan niya, nagkaroon sila ng inuman session doon mismo sa bahay ng may birthday. Boys night, kaya hindi ako sumama. Wala namang problema sa akin, ang mahalaga lang naman, makauwi siya ng maayos. Kaya halos hindi ako makapaniwala nun nung ibalita na lang sa akin na isinugod daw sa ospital si Jeff. Hindi ko pa alam kung anong nangyari. Basta't pumunta na lang din ako noon agad sa ospital na sinabi ng tumawag. Pagdating ko sa ospital, parang gumuho ang mundo ko sa ibinalita nila sa akin. Nabunggo daw sila ng kotse at tanging si Jeff lang ang kritikal dahil nabagok ang ulo niya sa semento. Dead on arrival si Jeff. Hindi na siya umabot at wala na din halos nagawa ang ospital. Fast forward. Mag-isa na lang ako sa apartment. Dumating ako sa punto na ini-imagine ko na nandyan pa rin siya sa tabi ko. Nakikita siya ng mga mata ko. Kaya kahit dama ko ang lungkot, masaya pa rin ako kahit paano. Tumagal ako sa ganoong estado. Kapag nasa apartment ako, pakiramdam ko kasama ko siya. Minsan may nagbubukas pa nga ng pinto ng CR. Tapos makikita ko siyang lalabas mula roon. Magngingitian pa kami. Tapos kapag matutulog naman ako, tatabi siya sa akin at sisimulan niyang imasahe ang mga binti at paa ko. Minsan pa, may magbubukas pa sa akin ng pinto kada dadating ako galing sa trabaho. Halos 1 buwan po atang nangyari sa akin yung ganun. Kung hindi ko pa naikwento yon sa isa sa mga kaibigan ko, yung nangyayari sa bahay, hindi yon matatapos. Sinamahan niya ako na magpa-therapy. Tapos doon ko palang unti-unting na-realize na ganoon na pala ako kalala. Ipinagpatuloy ko yung therapy. 2 beses lang sa 1 buwan kasi yun lang ang kaya ko. Nakaramdam na lang ako ng iba dahil yung mga akala kong nai-imagine ko lang ay totoo palang nangyayari. Merong dark entity na sumasakay sa kalungkutan ko. Nag-feed daw ito sa negative energy na nanggagaling sa akin dahil na rin sa kalungkutan ko, sa depression at sa pangungulila ko kay Jeffrey. Yung nagbubukas ng pinto, pati gripo, pati yung pagmamasahe ng binti ko, nararamdaman ko talaga yun noon bago ako matulog. May 1 beses pa nga nun na naginip ako na nagtatalik daw kami ni Jeffrey. Hindi ako nakaramdam ng takot, Sir Kira. Ang iniisip ko na lang nun, kino-comfort lang ako ni Jeffrey dahil alam niyang siya ang lakas ko. Pero nung magsimula nga akong magpa-therapy, doon na rin ako nagsimulang mag-move on sa pagkawala niya. Naghanap agad ako ng malilipatan ko dahil isa yon sa isinuggest ng doktor ko. Fast forward ulit. Sa ngayon po, Sir Kira, okay na po ko. Tanggap ko na wala na siya. At dahil din siguro doon, nawala na din yung mga pagpaparamdam niya sa akin. Pero kahit ganon, kahit kailan, hinding-hindi ko siya makakalimutan. Siya yung nag-ahon sa akin sa lusak noong mga panahong tinatanggap ko na lang
ang mga pananakit at pananakot sa akin ng ex-boyfriend ko. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Salamat po kung sakali mang mapipili itong kwento ko. More power po sa inyo. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.